Kumusta mga ka-tips? Handa ka na bang baguhin ang takbo ng iyong buhay pinansyal? Sa videong ito, ituturo namin ang mga sikretong meditasyon at praktikal na diskarte para ma-attract ang tunay na kasaganaan, yaman at swerte sa pera na swak sa buhay Pinoy. Hindi lang ito basta pangarap, ito ay isang step-by-step guide para sa mga diskarte sa buhay at tamang mindset na kailangan mo para maging asensado. Kaya naman, siguraduhin na panoorin at tapusin ang buong video dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para mag-manifest ang lahat ng iyong hinihiling sa universe. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral Isa, ang wastong money mindset at pag-alis sa kahirapan ng isip. Marami sa ating mga Pinoy ang lumaki sa mindset na ang pera ay mahirap kunin o kaya naman ay para lang sa mga maswerte sa buhay. Madalas nating naririnig sa mga matatanda na ang pera ay ugat ng kasamaan o kaya ay sapat na ang mairaos ang pamilya sa araw-araw na pangkain. Pero ang totoo, ang unang hakbang para magkaroon ng kasaganaan ay ang pag-alis sa tinatawag nating scarcity mindset o yung pakiramdam na laging kulang ang resources sa mundo. Imbes na sabihing hindi natin kaya ang isang bagay dahil wala tayong pera, dapat nating sanayin ang ating sarili na itanong kung paano natin ito kakayanin o kikitain. Ang pagbabago ng pananaw mula sa pagiging biktima ng sitwasyon patungo sa pagiging creator ng iyong kapalaran ang pinakamahalagang pundasyon ng yaman. Kapag binago mo ang iyong tingin sa pera bilang isang tool para makatulong at magbigay ng ginhawa, doon pa lang magsisimulang magbukas ang mga pinto ng swerte sa iyong buhay. Sa puntong ito, kailangan mong sunugin ang lahat ng tulay na nagdudugtong sa iyo sa iyong lumang pagkatao na sanay sa hirap o sanay sa sapat lang. Ayon sa mga prinsipyo ng tagumpay, ang pagkakaroon ng burning desire o yung matinding pagnanais na yumaman ay hindi kasakiman kundi isang responsibilidad para sa iyong kinabukasan. Isipin mo na ang paghahangad ng extra income ay hindi lang para sa sarili mo kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay na gusto mong mabigyan ng maayos na edukasyon, masarap na pagkain at komportableng tirahan. Huwag kang matakot na mangarap ng malaki dahil ang universe ay sumasagot sa taong malinaw ang gustong mangyari. Kapag tinanggap mo na deserve mong maging masagana, unti-unting mawawala ang iyong mga limiting beliefs o yung mga maling paniniwala na humaharang sa iyong pag-asenso. Ang yaman ay nagsisimula sa isang desisyon na hindi ka nababalik sa dati mong buhay na laging namomroblema sa bayarin. Isang praktikal na paraan para ma-program ang iyong isip sa kasaganaan ay ang pagbuo ng isang napakalinaw na mental image ng iyong goal. Huwag kang maging malabo sa iyong hiling, kailangan mong itakda sa iyong isip ang eksaktong halaga na gusto mong makita sa iyong bank account. Halimbawa, kung target mo ay kumita ng 100,000 pesos bawat buwan, kailangan mong makita ang numerong iyon sa iyong isip araw-araw hanggang sa maging normal na lang ito para sa iyo. Ang pag-iisip ng malaki ay nangangailangan ng parehong energy sa pag-iisip ng maliit. Kaya bakit ka magtitiyaga sa barya kung pwede ka namang humingi ng buo? Ang visualization ay hindi lang basta pangarap. Ito ay paghahanda sa iyong subconscious mind para makita ang mga oportunidad na hindi mo napapansin dati dahil nakatutok ka lang sa iyong mga kakulangan. Sa bawat gabi bago ka matulog, damhin mo ang saya na para bang hawak mo na ang perang iyong hinihiling para maging magnet ka ng swerte. Kailangan din nating aminin na ang ating kapaligiran at mga naririnig nating balita ay madalas na nagbibigay sa atin ng takot pagdating sa usaping pinansyal. Upang magkaroon ng financial confidence, kailangan mong piliin ang mga impormasyong pinapasok mo sa iyong utak at ang mga taong pinakikinggan mo. Ang mga katips natin na matagumpay na sa buhay ay hindi nakikinig sa mga nega o sa mga taong nagsasabing mahirap ang buhay sa Pilipinas. Ang tunay na sikreto ay ang pag-develop ng lakas ng loob na humarap sa malalaking risk o oportunidad nang hindi nanginginig ang tuhod dahil alam mong may sapat kang kakayahan para bumangon kahit ano pang mangyari. Ang pagkakaroon ng mindset ng isang winner ay nangangahulugan na handa kang mag-invest sa iyong sarili bago ka mag-invest sa kung ano-anong material na bagay. Ang pinakamataas na uri ng yaman ay ang tiwala sa sarili na kahit mawala ang lahat ng pera mo ngayon,
kaya mo itong kitain muli ng 5 times o 10 times more dahil alam mo na ang tamang formula. Bilang huling bahagi ng unang aral na ito, kailangan mong gumawa ng isang araw-araw na ritual o daily affirmation script na magpapatatag sa iyong bagong mindset. Ang pagsasabi ng mga positibong pahayag tulad ng "ang pera ay madaling dumadaloy sa akin" o "laging may dumarating na bagong paraan para kumita ako ng malaki" ay hindi biro-biro lang kundi isang scientific na paraan para baguhin ang iyong neural pathways. Maging specific ka sa iyong mga deklarasyon at laging gamitin ang kasalukuyang panahon o present tense na para bang nangyayari na ito ngayon. Kapag naging habit mo na ang pag-iisip ng mayaman, magugulat ka na lang na pati ang iyong kilos at diskarte sa trabaho o negosyo ay nagbabago na rin para maging fit sa iyong bagong realidad. Ang kasaganaan ay isang internal na laro na kailangan mong manalo muna sa loob ng iyong isip bago ito mag-manifest sa iyong panlabas na mundo. Tandaan mo ka-tips, ang iyong mindset ang nagsisilbing kompas mo sa dagat ng buhay. Kung ito ay nakaturo sa yaman, siguradong doon ka rin makakarating. Aral 2. Malinaw na layunin at plano. Ang pagkakaroon ng pangarap na yumaman ay maganda, pero kung wala kang malinaw na target, para kang sumasakay sa jeep nang hindi alam kung saan ka bababa. Ayon sa mga prinsipyo ng tagumpay, ang universe o ang iyong subconscious mind ay hindi tumutugon sa mga malabong hiling tulad ng "gusto ko lang ng maraming pera". Kailangan mong itakda ang isang definite purpose o ang eksaktong halaga na nais mong makuha. Tulad ng 500,000 pesos o 1 million pesos. Sa ating mga ka-tips, napakahalaga na isulat mo ito sa papel at ilagay sa lugar na lagi mong nakikita para hindi mo makalimutan ang iyong destination. Ang pagiging specific sa numero ay nagbibigay ng signal sa iyong utak na seryoso ka at hindi lang naglalaro, kaya magsisimula itong mag-isip ng mga paraan kung paano mo maaabot ang eksaktong halagang iyon. Kapag malinaw ang iyong layunin, mas madaling tanggihan ang mga abala o distractions na walang kinalaman sa iyong pag-asenso. Hindi sapat na humiling ka lang ng pera. Kailangan mo ring sagutin ang tanong na kung ano ang handa mong ibigay kapalit nito. Sa mundong ito, walang tinatawag na something for nothing o yung makakakuha ka ng biyaya nang wala kang ginagawa. Isipin mo kung anong serbisyo, talento o oras ang kaya mong i-invest para makuha ang iyong financial goal, gaya ng pagiging masipag na virtual assistant o pagtitinda ng dekalidad na produkto sa iyong online shop. Ang universe ay may batas ng exchange kung saan ang iyong kita ay laging nakadepende sa value na ibinibigay mo sa ibang tao. Kung gusto mo ng malaking kita, kailangan mong humanap ng paraan para makatulong sa mas maraming tao o makapagbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Ang pagiging malinaw sa iyong gagawing exchange ay nag-aalis ng false hope na swerte lang ang kailangan para yumaman dahil alam mong pinaghihirapan mo ang bawat sentimo na papasok sa iyo. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagtatakda ng isang deadline o ang eksaktong petsa kung kailan mo dapat makamit ang iyong mithin. Ang isang pangarap na walang deadline ay nananatiling pangarap lang habang buhay, pero ang pangarap na may petsa ay nagiging isang seryosong commitment. Halimbawa, sabihin mo sa iyong sarili na bago sumapit ang December 31, 2026, ay dapat mayroon ka ng ganitong halaga sa iyong savings account. Ang pagkakaroon ng deadline ay lumilikha ng tinatawag nating sense of urgency para hindi ka maging kampante o tamad sa iyong mga ginagawa sa araw-araw. Kapag alam mong malapit na ang iyong target date, mas nagiging creative ka sa paghahanap ng paraan para mapabilis ang iyong pag-usad. Huwag kang matakot kung sa tingin mo ay malayo pa ang petsang iyon. Ang mahalaga ay mayroon kang timeline na sinusunod para masukat mo ang iyong progress bilang isang madiskarteng ka-tips. Pagkatapos mong mailatag ang numero at ang petsa, kailangan mo nang gumawa ng isang actionable roadmap o plano para simulan ang iyong paglalakbay. Maraming tao ang naghihintay na maging perfect ang plano bago kumilos, pero ang totoo ay mas mahalaga ang pagsisimula kaysa sa pagiging perpekto. Gumawa ka ng draft ng iyong mga gagawin, kahit pa sa tingin mo ay kulang pa ang iyong kaalaman o gamit sa kasalukuyan. Ang plano ay pwedeng magbago habang naglalakad ka, pero ang mahalaga ay mayroon kang direksyon na sinusunod mula sa unang araw pa lang. Simulan mo sa pinakamaliit na hakbang na kaya mong gawin ngayon din.
tulad ng pag-aayos ng iyong portfolio o ang paghahanap ng unang client para sa iyong side hustle. Ang bawat maliit na tagumpay sa iyong plano ay magbibigay sa iyo ng momentum para harapin ang mas malalaking hamon na darating sa iyong negosyo o career. Para manatiling buhay ang iyong plano, kailangan mong gumamit ng daily affirmation script na babasahin mo ng malakas pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Sa script na ito, dapat mong ipahayag na para bang nakamit mo na ang iyong layunin at hawak mo na ang perang iyong target. Ang paulit-ulit na pagbabasa nito ay paraan ng pag-program sa iyong subconscious mind para maniwala ito sa iyong vision hanggang sa maging automatic na ang iyong mga kilos patungo sa yaman. Isama mo sa iyong affirmation ang pasasalamat dahil alam mong ibibigay sa iyo ang iyong hinihiling basta't susundin mo ang iyong plano. Ang pagsasama ng emosyon at pananampalataya sa iyong mga salita ay nagpapabilis sa proseso ng pag-attract ng mga tamang tao, gamit at oportunidad na kailangan mo. Tandaan mo ka-tips, ang yaman ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng isang malinaw na plano na sinamahan ng matinding determinasyon at araw-araw na pag-focus sa iyong pangarap. Aral 3. Disiplina sa pag-ipon at paggastos. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng perang pumapasok sa iyong palad, kundi sa halaga ng pera na nananatili sa iyo at nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan. Marami sa ating mga Pinoy ang nakararanas ng tinatawag na one-hit wonder sa pera kung saan malaki ang kinita sa isang buwan pero pagdating ng katapusan ay simot na agad ang pitaka. Ang unang hakbang sa disiplina ay ang prinsipyo ng pagbabayad sa iyong sarili muna o ang pay yourself first bago ka mag-abot ng pambayad sa kuryente, tubig o internet. Ugaliing magtabi ng kahit 10% o 20% ng iyong kabuuang kita bilang iyong seed money para sa investment at huwag na huwag itong gagalawin para sa mga gastusing hindi naman kailangan. Kapag inuna mo ang iyong savings, pinipilit mo ang iyong sarili na pagkasyahin ang natitirang budget sa iyong mga bills at pangangailangan na nagre-resulta sa mas matalinong paghawak ng pera. Ang disiplinang ito ay parang pag-ehersisyo. Mahirap sa simula pero kapag naging habit na, makikita mo ang unti-unting paglago ng iyong pondong magbibigay sa iyo ng peace of mind. Dapat nating maunawaan ang kapangyarihan ng compounding interest o yung tinatawag nating invisible progress kung saan ang maliit na halagang iniipon mo ay lumalaki ng kusa sa paglipas ng panahon. Huwag mong maliitin ang 500 piso o 1,000 piso na naitatabi mo bawat sahod dahil ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa laki ng halaga sa simula. Sa ating kultura, mahilig tayo sa mga biglaang swerte tulad ng pagtama sa loto, pero ang mas siguradong daan patungo sa yaman ay ang pagtitiyaga sa maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw. Ang yaman ay parang pagtatanim ng puno. Hindi mo agad makikita ang bunga sa unang linggo, pero kung tuloy-tuloy ang iyong pagdidilig at pag-aalaga sa iyong savings, darating ang araw na magbibigay ito ng malawak na silong para sa iyong pamilya. Ang mga matagumpay na ka-tips ay marunong maghintay at may mahabang pasensya dahil alam nilang ang tunay na kasaganaan ay hindi nakukuha sa loob lang ng isang gabi. Isang malaking hamon para sa ating mga kababayan ay ang tinatawag na lifestyle creep, o yung ugali na kapag tumaas ang kita o sahod ay tumataas din ang level ng gastos. Marami ang nagkakamali na bumili agad ng bagong gadget, sasakyan o mamahaling damit dahil lang sa nakatanggap ng bonus o nakakuha ng bagong high-paying client bilang virtual assistant. Ang sikreto ng mga tunay na mayayaman ay ang pananatiling simple ng pamumuhay kahit lumalago na ang kanilang bank account para mas marami silang mailagak sa mga investments. Huwag kang makipagsabayan sa uso o sa ipinapakita ng iba sa social media dahil ang goal mo ay maging mayaman, hindi ang magmukhang mayaman sa mata ng ibang tao. Kapag napanatili mo ang iyong expenses sa dati nitong level habang tumataas ang iyong income, doon mo mararamdaman ang tunay na freedom dahil hindi ka na alipin ng iyong mga bayarin buwan-buwan. Ang pagkontrol sa iyong emosyon tuwing may hawak kang pera ang pinakamalaking panalo na magagawa mo para sa iyong financial future. Para maging mas epektibo ang iyong paghawak ng pera, kailangan mong magkaroon ng regular na needs versus wants audit sa iyong mga pinagkakagastusan.
Bago ka maglabas ng pera, itanong mo muna sa iyong sarili kung ang bibilhin mo ba ay isang investment na magdadala ng pera pabalik sa iyo o isang liability na kukuha lang ng pera sa iyong bulsa. Isang practical na tip para sa ating mga ka-tips ay ang paggamit ng 24-hour rule kung saan maghihintay ka muna ng isang buong araw bago mo i-click ang place order button sa iyong paboritong shopping app. Madalas kasi na ang pagbili natin ay dala lang ng emosyon o stress sa trabaho at kapag lumipas na ang 24 oras, marerealize mo na hindi mo naman pala talaga kailangan ang item na iyon. Ang bawat pisong matitipid mo mula sa mga hindi kailangang wants ay katumbas ng bawat pisong maidaragdag mo sa iyong puhunan para sa iyong pangarap na negosyo. Ang pagiging wise sa paggastos ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging matalino sa pagpapahalaga sa iyong pinagpaguran. Bilang huling gabay sa aral na ito, gawin mong goal na makabuo ng iyong margin of safety o emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin. Ang pagkakaroon ng pondong ito ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na gumawa ng mas malalaking desisyon sa buhay dahil alam mong hindi ka agad babagsak kung sakaling magkaroon ng aberya. Kapag mayroon kang sapat na ipon, mas kalmado kang makakapag-isip ng mga bagong paraan para kumita at hindi ka mapipilitang pumasok sa mga utang na may mataas na interest. Ang disiplina sa pera ay nagsisimula sa maliliit na desisyon sa loob ng iyong bahay at sa bawat pagkakataon na pinipili mong mag-ipon kaysa gumastos sa walang kabuluhan. Tandaan mo ka-tips, ang yaman ay hindi lang tungkol sa paggawa ng pera, kundi tungkol sa pagpapanatili nito para maging pundasyon ng iyong pangmatagalang kaunlaran. Ang iyong disiplina ngayon ang magtatakda kung gaano kalaya at kasagana ang iyong buhay sa mga darating na taon. Aral 4. Paghahanap ng oportunidad at swerte. Ang swerte ay hindi lang basta hulog ng langit o isang bagay na dumarating ng walang dahilan sa buhay ng isang tao. Sa mundo ng tagumpay, ang swerte ay ang resulta kapag ang iyong masusing paghahanda ay nagtagpo sa tamang oportunidad na dumaan sa iyong harapan. Marami sa ating mga Pinoy ang naghihintay lang ng senyales, pero ang tunay na madiskarteng ka-tips ay gumagawa ng sarili nilang daan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga specialized knowledge o yung mga kasanayang may mataas na bayad. Sa panahon natin ngayon, hindi na sapat ang diploma lang. Kailangan mong matutunan ang mga high-income skills tulad ng digital marketing, sales, o pagiging bihasa sa artificial intelligence tools para maging mabili ang iyong serbisyo. Kapag mas marami kang alam na solusyon sa problema ng ibang tao, mas mabilis kang makakakita ng mga pintuan na magbubukas para sa iyong financial growth. Ang pag-aaral ng mga bagong skill ay parang paglalagay ng pain sa iyong bingwit. Mas marami kang alam, mas malaki ang tsansa mong makahuli ng malaking isda sa dagat ng e-commerce at serbisyo. Kailangan mo ring matutunan ang sining ng networking o ang pakikipagkapwa-tao sa mga tamang grupo na makakatulong sa iyong pag-angat. Sabi nga nila, ang iyong network ay ang iyong net worth, kaya napakahalaga na pumili ka ng mga kaibigan at mentor na may positibong pananaw sa buhay at may alam sa pagpapalago ng pera. Iwasan ang mga taong laging nagrereklamo o yung mga hihila sa iyo pababa sa tuwing may bago kang sinusubukang proyekto o business idea. Maghahanap ka ng mga komunidad ng mga entrepreneurs o kapwa virtual assistants na handang magbahagi ng kanilang mga sikreto at karanasan para hindi ka na magkamali sa mga bagay na nadaanan na nila. Ang tamang connection ay madalas na nagdadala ng mga impormasyon tungkol sa mga bagong investment o job openings na hindi mo mahahanap sa dyaryo o sa mga ordinaryong job sites. Ang pagiging bukas sa pakikipag-usap sa mga taong mas matagumpay sa iyo ay isang mabilis na paraan para mahawa ka sa kanilang mindset at sistema ng pagtatrabaho. Isang mahalagang kakayahan na dapat mong i-develop ay ang pagtingin sa bawat problema bilang isang potensyal na negosyo o pagkakakitaan. Ang mga pinakamayayamang tao sa mundo ay naging bilyonaryo dahil nakahanap sila ng solusyon sa mga reklamo o hirap na nararanasan ng maraming tao sa araw-araw. Bilang isang madiskarteng ka-tips, huwag kang mainis kapag may nakita kang aberya o kakulangan sa iyong paligid. Sa halip, itanong mo sa iyong sarili kung paano mo ito gagawing maayos at kung magkano ang handang ibayad ng tao para sa solusyong iyon. Halimbawa,
Kung marami ang nahihirapan sa pag-order ng pagkain o sa pag-asikaso ng kanilang online stores, doon pumapasok ang iyong oportunidad na mag-offer ng iyong serbisyo bilang VEA o consultant. Ang swerte ay laging nakatago sa likod ng mga gawaing ayaw gawin ng iba o sa mga problemang tinatakbuhan ng karamihan. Kapag naging habit mo ang pagiging problem solver, hindi ka na kailanman mauubusan ng paraan para kumita ng malaki sa kahit anong sitwasyon. Huwag kang matakot sa pagbabago at laging panatilihin ang iyong curiosity o pagiging mausisa sa mga bagong trends sa teknolohiya at ekonomiya. Marami sa atin ang naiiwan dahil takot subukan ang mga bagong platforms tulad ng TikTok marketing, crypto o ang paggamit ng automation sa negosyo. Ang mga taong unang yumayakap sa pagbabago ang siyang madalas na nakakakuha ng pinakamalaking parte ng kita bago pa maging crowded ang market. Maglaan ka ng oras bawat linggo para mag-research tungkol sa kung saan papunta ang mundo at kung anong mga bagong pangangailangan ang uusbong sa susunod na 5 years. Ang pagiging advanced sa impormasyon ay nagbibigay sa iyo ng unfair advantage laban sa mga kakumpetensya mong kontento na sa kung ano ang nakasanayan nila. Ang swerte ay pabor sa mga taong handang lumabas sa kanilang comfort zone at sumubok ng mga bagay na bago sa paningin ng nakararami. Higit sa lahat, ang pinakamagandang investment na magagawa mo ay ang investment sa iyong sariling kakayahan at kaalaman. Huwag manghinayang maglabas ng 500 piso o 1,000 piso para sa isang libro, webinar o online course na magtuturo sa iyo kung paano mapapabilis ang iyong trabaho. Ang perang ginastos mo sa pag-aaral ay babalik sa iyo ng paulit-ulit dahil ang kaalamang nasa utak mo ay hindi mananakaw ng kahit sino at hindi naluluma ng panahon. Isipin mo na ang iyong utak ay ang pinakamahalagang asset mo sa negosyo, kaya kailangan mo itong i-update palagi para manatiling sharp sa paggawa ng mga desisyon. Kapag mas marami kang alam na how to, mas lumalakas ang loob mong pumasok sa malalaking deals dahil alam mong kaya mong i-deliver ang resulta. Tandaan mo ka-tips, ang swerte ay hindi hinihintay sa kanto. Ito ay hinahanap, pinaghahandaan at sinasamsam sa pamamagitan ng pagiging mas mabilis at mas matalino kaysa sa iyong dating sarili. Aral 5. Ang kapangyarihan ng subconscious mind. Ang iyong isipan ay parang isang matabang lupa. Kung ano ang itanim mong binhi, iyon ang lalago at mamumunga sa iyong buhay. Marami sa ating mga Pinoy ang hindi nakakaalam na ang ating subconscious mind o ang ating subconscious ay hindi marunong kumilala ng biro o katotohanan. Kaya kung lagi mong sinasabi na mahirap lang kami o malas ako sa pera, iyon ang gagawin niyang realidad. Upang maging magnet ng kasaganaan, kailangan mong matutunan ang sining ng emotional connection kung saan dinarama mo na ang tagumpay bago pa ito mahawakan ng iyong mga kamay. Hindi sapat na isipin mo lang ang 1 million pesos. Kailangan mong maramdaman ang bigat nito, ang amoy ng bagong perang papel, at ang ginhawang ibinibigay nito sa iyong pamilya habang ikaw ay nagme-meditate. Ang pakiramdam ng pagiging sapat at masagana ang siyang tunay na signal na ipinapadala mo sa universe para i-attract ang mga tamang pagkakataon. Kapag ang iyong emosyon ay naka-align sa iyong pangarap, ang iyong katawan ay kusa ng kikilos patungo sa direksyon ng yaman nang hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang pananampalataya o faith ay ang kailangang partner ng iyong subconscious para malampasan ang takot na madalas pumipigil sa ating mga ka-tips. Tuwing papasok ka sa isang bagong project o maglalabas ng puhunan para sa iyong online business, normal lang na makaramdam ng kaba pero kailangan mong palitan ang takot na iyon ng matinding tiwala na ang resulta ay pabor sa iyo. Ang subconscious mind ay sumusunod sa kung ano ang mas matimbang na emosyon sa loob mo. Kung mas malakas ang takot mo kaysa sa pangarap mo, ang takot ang magiging resulta. Sanayin mo ang iyong sarili na makita ang bawat hamon bilang isang test ng iyong character at hindi bilang isang banta sa iyong seguridad. Kapag naging habit mo na ang maniwala sa positibong outcome, magugulat ka na lang na ang mga aksidente o swerte na nangyayari sa iyo ay bunga pala ng iyong matibay na pananalig. Ang isang taong may kontrol sa kanyang isip ay hindi nayayanig ng kahit anong krisis sa paligid dahil alam niyang ang kanyang internal na mundo ang nagdidikta ng kanyang panlabas na kalagayan. Mahalaga rin na matutunan nating pakinggan ang ating gut feel o intuition
na madalas ay bulong ng ating subconscious mind sa atin. Minsan may mararamdaman ka na lang na kailangan mong tawagan ang isang dating client o kaya ay subukan ang isang bagong platform para sa iyong marketing at ito pala ang magiging susi sa iyong big break. Ang mga matagumpay na entrepreneurs ay hindi lang puro logic ang ginagamit. Marunong silang magtiwala sa kanilang sixth sense pagdating sa pagpili ng business partners o pagpasok sa mga investment deals. Upang mas mapalakas ang koneksyong ito, kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng oras para sa katahimikan o meditation araw-araw para marinig mo ang mga ideyang ito. Ang ingay ng mundo at ang laging pag-scroll sa social media ay nakakaharang sa boses ng iyong intuition, kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng quiet time kahit 15 minutes lang bawat umaga. Ang mga sagot sa iyong mga problema sa pera ay madalas na nasa loob mo na, kailangan mo lang maging tahimik para mahanap ang mga ito. Isang makapangyarihang tool para ma-reprogram ang iyong isip ay ang tinatawag nating gratitude meditation o ang pagpapasalamat sa mga biyaya kahit gaano pa ito kaliit. Marami sa atin ang nakatutok lang sa kung ano ang wala sa atin, na lalong nagdudulot ng pakiramdam ng kakulangan at lalong naglalayo sa atin sa swerte. Kapag nagpapasalamat ka sa 500 pesos na kinita mo ngayong araw, sinasabi mo sa iyong subconscious na handa na ako sa mas marami pa at nagbubukas ito ng pinto para sa bigger blessings. Ang pagpapasalamat ay nagpapataas ng iyong vibration o energy level, na siyang nagiging dahilan para maging kaaya-aya kang katrabaho o ka-business partner sa mata ng iba. Simula ng iyong araw sa paglilista ng 5 things na ipinagpapasalamat mo at mapapansin mo na sa loob ng ilang linggo ay mas maraming magagandang bagay ang dumarating sa iyong buhay. Ang pusong mapagpasalamat ay laging nakakakita ng oportunidad sa gitna ng kahirapan at iyon ang tunay na sikreto ng mga laging sinuswerte sa pera. Panghuli, gamitin mo ang oras bago matulog para sa sleep programming kung saan binibigyan mo ng trabaho ang iyong utak habang ikaw ay nagpapahinga. Sa halip na mag-alala sa mga bayarin o isipin ang mga problema bago pumikit, subukan mong mag-imagine ng isang scenario kung saan ang iyong business ay booming at ang iyong pamilya ay masaya. Ang huling 5 minuto mo bago makatulog ang pinaka-critical na oras para itanim ang mga utos sa iyong subconscious mind. Sabihin mo sa iyong sarili, bukas paggising ko, makakakita ako ng bagong paraan para mapalago ang aking savings. At hayaan ang iyong utak na mag-isip ng solusyon habang ikaw ay tulog. Maraming ka-tips ang nakaranas na paggising nila sa umaga ay mayroon na silang aha moment o bigla ang magandang ideya para sa kanilang trabaho o negosyo. Ang iyong isip ay hindi natutulog, kaya samantalahin mo ang kapangyarihan nito para magtrabaho para sa iyong pangarap 24 hours a day. Aral 6. Pagbuo ng mastermind group. Walang sino man ang nagtagumpay ng nag-iisa, lalo na sa usaping pinansyal at pangarap sa buhay. Ang konsepto ng mastermind group ay ang pagsasama-sama ng 2 o higit pang mga tao na may iisang layunin at nagtatrabaho sa espiritu ng pagkakaisa o harmony. Sa ating mga Pinoy, madalas tayong madala sa crab mentality kung saan ang iba ay hihilahin ka pababa kapag nakikitang umaangat ka na, kaya napakahalaga na pumili ka ng iyong tribe o yung mga taong tunay na susuporta sa iyo. Ang isang mastermind group ay hindi lang basta barkada na puro chismis o inuman ang inaatupag, kundi mga katips na seryoso ring magpalago ng kanilang ipon at negosyo. Kapag pinaligiran mo ang sarili mo ng 5 matatalinong tao, ikaw ang magiging pang-6. Pero kung pinaligiran mo ang sarili mo ng mga taong puro reklamo, malamang ay magiging katulad ka rin nila. Ang lakas ng isang grupo ay mas matindi kaysa sa lakas ng iisang utak lang, dahil ang kombinasyon ng inyong mga karanasan ay bubuo ng tinatawag nating third mind na mas malawak ang kayang makitang solusyon. Dapat mong matutunan ang sining ng delegation at trust kung gusto mong lumaki ang iyong kinikita nang hindi ka nabu-burn out sa trabaho. Marami sa ating mga entrepreneurs at virtual assistants ang nahihirapan sa simula dahil gusto nilang gawin ang lahat, mula sa pag-edit, pag-reply sa emails, hanggang sa mismong pag-deliver ng serbisyo. Pero ang totoo, ang iyong oras ay may limitasyon at kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong humanap ng mga taong mas magaling sa iyo sa ibang aspeto at bayaran sila para gawin iyon. Sa pagbuo ng iyong mastermind,
Kailangan mong tanggapin na hindi mo kailangang maging pinakamatalino sa kwarto, kundi kailangan mong maging pinakamagaling sa pag-aayos ng mga tamang tao sa tamang pwesto. Ang pagtitiwala sa kakayahan ng iba ay nagbibigay sa iyo ng space para mag-focus sa big picture o sa mga desisyon na talagang magpapalago ng iyong yaman. Ang bawat matagumpay na negosyo sa Pilipinas ay bunga ng pagtutulungan ng isang team na may tiwala sa isa't isa at may malinaw na pagkakahati ng mga responsibilidad. Napakahalaga rin ng pagkakaroon ng shared vision o iisang direksyon para sa iyong pamilya o sa iyong mga business partners. Maraming away sa pera ang nagmumula sa magkaibang prioridad, gaya ng isa na gustong mag-invest, habang ang isa naman ay gustong bumili agad ng bagong gamit. Ang iyong mastermind group, kasama na ang iyong asawa o malapit na kaibigan, ay dapat na laging naka-align sa inyong why o ang dahilan kung bakit kayo nagpapakahirap mag-ipon at magnegosyo. Maglaan kayo ng oras bawat linggo para pag-usapan ang inyong progress, ang mga challenges na kinakaharap, at kung paano ninyo mapapabilis ang inyong pag-abot sa target na halaga. Ang pagkakaroon ng mga taong kasabay mong nangangarap ay nagbibigay ng inspirasyon na ituloy ang laban, lalo na sa mga panahong parang walang nangyayari sa iyong pagsisikap. Kapag ang lahat ng miyembro ng iyong grupo ay nagtutulungan para sa iisang goal, nagkakaroon ng synergy na parang magnet na humihila ng swerte at mga tamang koneksyon patungo sa inyo. Ang power of two o higit pa ay napatunayan na sa siyensya ng tagumpay dahil mas mabilis ang pagdaloy ng mga ideya kapag mayroon kang ka-brainstorming. Minsan, ang isang simpleng problema na hindi mo masolusyonan sa loob ng isang buwan ay kayang masagot ng isang kapwa ka-tips sa loob lang ng 5 minutong usapan dahil iba ang kanilang perspektibo. Huwag kang mahiya na magtanong o humingi ng opinyon sa iyong mastermind group dahil ang bawat input nila ay maaaring makatipid sa iyo ng libu-libong piso o maraming oras ng pagkakamali. Ang pagiging bukas sa constructive criticism o mga puna na makakatulong sa iyo ay tanda ng isang taong handang yumaman at umasenso. Ang mga ideyang nabubuo sa loob ng inyong pagpupulong ay madalas na mas creative at mas matapang kaysa sa mga ideyang naisip mo lang habang nag-iisa ka sa kwarto. Sa ganitong paraan, mas lumalakas ang iyong loob na sumubok ng mga bagong investment dahil alam mong may mga taong magsasabi sa iyo kung tama o mali ang iyong balak gawin. Bilang huling bahagi ng aral na ito, kailangan mong humanap ng accountability partners o mga taong magpapaalala sa iyo kapag nalilihis ka na sa iyong financial goals. Lahat tayo ay nakakaranas ng katamaran o pagkawala ng gana at dito pumapasok ang silbi ng iyong grupo para hilahin ka pabalik sa tamang landas. Kung nangako ka na mag-iipon ng 10,000 pesos ngayong buwan pero nakita nilang puro ka gastos sa luho, kailangan nila itong sabihin sa iyo ng tapat para hindi ka malubog. Ang pagiging accountable sa ibang tao ay isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang disiplina dahil ayaw nating mapahiya sa harap ng mga taong nirerespeto natin. Ang tagumpay ay isang marathon at hindi sprint, kaya kailangan mo ng mga cheerleaders at coaches sa iyong tabi para matapos mo ang karera ng may kasaganaan. Tandaan mo ka-tips, ang yaman ay mas masarap tamasahin kapag alam mong marami kayong nagtulungan para marating ang rurok ng tagumpay. Aral 7, persistence, ang tibay ng loob. Ang paglalakbay patungo sa yaman ay hindi isang diretso at madaling kalsada. Puno ito ng mga lubak, maling liko, at kung minsan ay mga dead end na susubok sa iyong pasensya. Marami sa ating mga Pinoy ang magaling lang sa simula o yung tinatawag nating ningas kugon kung saan mataas ang energy sa unang linggo pero agad na sumusuko kapag dumating na ang unang malaking problema. Ang persistence o ang pagiging pursigido ay ang kakayahang ituloy ang laban kahit na ang lahat ng senyales sa paligid mo ay nagsasabing huminto ka na. Ayon sa kasaysayan ng mga pinakamayayamang tao, ang kaibahan ng nagtagumpay sa nabigo ay ang desisyon ng isa na bumangon pa ng isang beses matapos siyang matumba. Kailangan mong tanggapin na ang failure o pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo, kundi isang lesson fee o bayad sa paaralan ng karanasan para mas matuto ka sa susunod na subok. Ang bawat no na matatanggap mo mula sa kliyente o bawat lugi sa negosyo ay isang hakbang palapit sa iyong inaasam na yes at malaking tubo. Dapat mong matutunan ang habit ng paggawa ng extra mile
o yung pagbibigay ng higit pa sa inaasahan sa iyo sa trabaho man o sa iyong sariling business. Sa ating mga katips na nagtatrabaho bilang virtual assistant o freelancers, ang paggawa ng lampas sa binabayad sa iyo ang siyang magpapansin sa iyo sa mata ng swerte at malalaking oportunidad. Kapag ang ibang tao ay tumitigil na dahil tapos na ang shift, ikaw ay nag-iisip pa rin kung paano mo mapapaganda ang resulta ng iyong project para sa iyong client. Ang mundong ito ay puno ng mga taong average o yung sapat lang ang ginagawa. Kaya kung gagawin mong habit ang pagbibigay ng excellence, siguradong ikaw ang laging pipiliin para sa mga high-paying roles. Ang persistence ay hindi lang tungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa pagpapakita ng sipag at dedication kahit na wala pang nakakakita ng iyong pinaghihirapan. Ang swerte ay laging pabor sa mga taong hindi marunong mapagod sa paggawa ng mabuti at dekalidad na serbisyo para sa kanilang kapwa. Isang malaking kalaban ng tagumpay para sa ating mga kababayan ay ang katamaran at ang tinatawag nating mañana habit o yung ugali na ipagpabukas ang mga gawaing pwede namang gawin ngayon. Ang persistence ay nangangailangan ng disiplina na gawin ang mga mahihirap na task sa oras na itinakda mo, kahit pa wala ka sa mood o mas gusto mong mag-scroll sa social media. Kailangan mong labanan ang tukso ng instant gratification o yung panandali ang saya kapalit ng iyong pangmatagalang goal na maging asensado sa buhay. Isipin mo na ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral ng bagong skill o sa pag-aayos ng iyong inventory ay investment para sa iyong future self na hindi na kailangang mag-alala sa pera. Ang pagiging porsigido ay ang pagpili sa iyong future freedom kaysa sa iyong present comfort sa bawat desisyon na gagawin mo araw-araw. Kapag naging master ka ng iyong sariling oras at emosyon, wala nang makakapigil sa iyong pag-akyat patungo sa rurok ng tagumpay. Kailangan mo ring magkaroon ng mental toughness para hindi ka maapektuhan ng mga bashers o ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang magduda sa iyong kakayahan. Sa ating kultura, hindi mawawala ang mga taong magsasabi na ambisyoso ka o hindi mo kaya yan, lalo na kung galing ka rin sa hirap at sinusubukan mong magbago ng buhay. Ang persistence ay ang pagpapatuloy sa iyong pangarap nang nakasara ang iyong mga tenga sa mga negatibong komento at nakabukas ang iyong isip sa mga positibong aral. Huwag mong hayaan na ang opinyon ng ibang tao ay maging realidad mo, ha? Tandaan mo na ikaw ang captain ng iyong sariling barko at ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kalayo ang kaya mong marating. Ang mga taong naninira sa iyo ngayon ang siyang unang lalapit sa iyo para humingi ng tulong o tips kapag naging milyonaryo ka na sa hinaharap. Gamitin mo ang kanilang pagdududa bilang gasolina para mas lalo mong patunayan sa iyong sarili na tama ang iyong napiling landas. Bilang huling gabay sa aral na ito, kailangang malaman mo ang pagkakaiba ng pagiging pursigido sa pagiging sarado ang isip, kaya mahalaga ang konsepto ng pivot versus quit. Ang persistence ay hindi nangangahulugan na uulitin mo ang parehong maling paraan ng paulit-ulit habang umaasa ng ibang resulta. Kailangan mong marunong mag-adjust ng iyong plano kung nakikita mong hindi ito gumagana. Kung ang iyong unang online business ay hindi kumikita pagkatapos ng ilang buwang pagsubok, huwag kang susuko sa pangarap mong maging negosyante kundi palitan mo ang produkto o ang iyong marketing strategy. Ang pag-pivot ay ang pagbabago ng direksyon habang nananatili ang iyong destinasyon sa yaman at kasaganaan. Ang tagumpay ay para sa mga taong flexible sa kanilang paraan pero matigas at hindi natitibag pagdating sa kanilang final goal. Tandaan mo ka-tips, ang laban ay hindi natatapos dahil natalo ka, natatapos lang ito kapag ikaw mismo ang bumitaw at nagsabing ayaw mo na. Aral 8, ang psychology ng tunay na kaunlaran. Ang tunay na yaman ay hindi lamang makikita sa dami ng zero sa iyong bank account, kundi sa kalayaang piliin ang gusto mong gawin sa iyong oras at ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Marami sa ating mga Pinoy ang nakatutok lang sa gross income o yung laking kinikita, pero nakakalimutan ang net happiness o ang kalidad ng buhay na nararanasan nila araw-araw. Ang psychology ng tunay na kaunlaran ay ang pag-unawa na ang pera ay isang kasangkapan para mabili ang iyong kalayaan, hindi para maging bilanggo ng iyong mga ari-arian o luho. Kapag naabot mo na ang punto na hindi mo na kailangang mag-alala kung may pambayad ka ba sa susunod na buwan,
Doon mo lang mararamdaman ang tunay na ginhawa. Ang mga matagumpay na ka-tips ay hindi lang naghahanap ng yaman para magyabang, kundi para magkaroon ng option na makasama ang kanilang pamilya at makatulong sa iba nang walang pag-aalinlangan. Ang yaman ay ang kakayahan na gumising tuwing umaga at sabihing, kaya kong gawin ang kahit anong gusto ko ngayong araw. Isang napakahalagang konsepto sa huling aral na ito ay ang pagkakaroon ng margin of safety o yung protection mo laban sa mga hindi inaasahang pangyayari sa ekonomiya o personal na buhay. Kahit gaano ka pa kagaling magnegosyo o kabilis kumita bilang virtual assistant, kailangan mong tanggapin na ang mundo ay puno ng uncertainty o mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang tunay na mayamang isipan ay laging may nakahandang buffer para kahit magkaroon ng krisis o mawalan ng isang malaking client, hindi agad guguho ang iyong mundo at hindi ka mapipilitang magbenta ng mga mahahalagang gamit. Ang disiplinang ito ang nagbibigay sa iyo ng staying power sa laro ng yaman dahil hindi ka madaling matatanggal sa karera kapag naging mahirap ang sitwasyon. Huwag mong ituring na sayang ang perang nakatabi lang, ituring mo itong pambili ng katahimikan ng iyong isipan tuwing gabi. Kapag alam mong secured ang iyong basic needs, mas nagiging malikhain ang iyong utak na mag-isip ng mga paraan para lalong mapalago ang iyong kinikita. Kailangan din nating matutunan ang sining ng humility o pagiging mapagkumbaba kahit na nararamdaman na natin ang tagumpay sa ating mga kamay. Sa ating kultura, madalas na ang taong nagkakapera ay nagbabago ang ugali at nagiging mayabang, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami silang nakakaaway na partners o naiinis na mga empleyado. Ang psychology ng long-term wealth ay ang pag-unawa na mas maraming pinto ang bumubukas para sa mga taong madaling lapitan at marunong rumespeto sa kahit sinong antas ng tao. Ang pagiging humble ay hindi nangangahulugang mahina ka, kundi nangangahulugan ito na mayroon kang sapat na confidence sa iyong sarili na hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagyayabang ng gamit. Kapag ikaw ay mapagkumbaba, mas madali kang makakahanap ng mga investors, mentors, at tapat na mga tauhan na sasamahan ka sa iyong pag-akyat sa tagumpay. Ang tunay na yaman ay tahimik, habang ang kawalan ng pera ay madalas na maingay at naghahanap ng atensyon mula sa ibang tao. Napaka-epektibo rin ang tinatawag nating generosity loop o ang sikreto kung bakit ang pagbibigay ay nagbubukas ng mas malalaking blessing sa iyong buhay. Marami ang natatakot magbigay dahil iniisip nila na mababawasan ang kanilang pera, pero ang katotohanan ay ang sirkulasyon ng yaman ay parang daloy ng tubig. Kapag hininto mo ang pag-agos, ito ay nagiging stagnant o malansa. Ang pagtulong sa iyong pamilya, pag-donate sa mga charity, o pagbabahagi ng tips sa iyong kapwa ay nagpapadala ng signal sa universe na ikaw ay isang channel ng biyaya at hindi lang isang imbakan. Kapag naging bahagi ng iyong budget ang pagtulong, mas nagiging inspired ka ring magtrabaho ng mas matindi dahil alam mong maraming tao ang nakadepende sa iyong tagumpay. Ang siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala ay dumarating sa mga taong marunong magbukas ng palad para sa iba. Ang pagiging mapagbigay ay ang pinakamataas na form ng wealth mindset dahil pinatutunayan nito na mayroon kang higit sa sapat. Bilang pangwakas sa ating serye ng meditasyon sa kasaganaan, kailangan mong i-define ang iyong sariling version ng rich life na hindi nakadepende sa standard ng ibang tao. Para sa ilang ka-tips, ang yaman ay ang pagkakaroon ng bahay sa probinsya at sapat na passive income, habang sa iba naman ay ang paglalakbay sa iba't ibang bansa. Huwag mong hayaan na ang social media ang magdikta sa iyo kung ano ang dapat mong magustuhan. Sa halip, itanong mo sa iyong puso kung ano ang magpapasaya sa iyo at sa iyong pamilya ng pangmatagalan. Ang tunay na kaunlaran ay ang balanse sa pagitan ng malaking ipon, mabuting kalusugan at masayang relasyon sa mga mahal sa buhay. Walang silbi ang bilyon-bilyon kung ikaw naman ay may sakit o walang makausap na tapat na kaibigan sa dulo ng araw. Tandaan mo ka-tips, ang yaman ay nagsisimula sa pasasalamat, lumalago sa pamamagitan ng tamang mindset at plano, at nananatili sa pamamagitan ng disiplina at mabuting puso. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 8 aral ng kasaganaan, tandaan ninyo mga ka-tips, na ang yaman ay hindi isang aksidente kundi bunga ng tamang pag-iisip, malinaw na plano,
at disiplina sa bawat piso. Ang meditation at mindset na ating tinalakay ay ang binhi, pero ang iyong araw-araw na aksyon at pagiging porsigido ang magsisilbing tubig na magpapalago sa iyong pangarap. Huwag matakot magsimula sa maliit dahil ang bawat matagumpay na negosyante at virtual assistant ay nagsimula rin sa simpleng desisyon na baguhin ang kanilang buhay. Panatilihin ang pusong mapagpasalamat at bukas sa mga bagong oportunidad habang pinapaligiran ang sarili ng mga taong positibo ang pananaw. Ang tunay na kaunlaran ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa oras, sapat na yaman para sa pamilya at kapayapaan sa puso. Maniwala ka sa iyong kakayahan, magtiwala sa proseso, at asahan na ang swerte ay laging pabor sa mga taong handang magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Kayang-kaya mo ito, ka-tips. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.